بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, pasalamatan at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Natalakay natin noong nakaraan ang patungkol sa iilan sa mga kabutihan na daladala ng buwan ng Ramadan, lalong-lalo na ang huling natitirang 10 araw o 10 gabi ng Ramadan. Ngayon ipagpatuloy po natin ang ilan sa mga mahalagang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay kanyang ginagawa tuwing huling 10 o sa buwan ng Ramadan. Ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Maaring sa panahon natin ngayon, dahil sa pandemya, ay hindi natin ito magagawa sa masjid. Pero huwag natin pong kalimutan na ito po ay kasama sa katuruan ng Islam at gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito po yung i'tikaf, yung i'tikaf na tinatawag. Na sinabi ni Sheikh rahimahullah na isang khasais, isa sa mga mahalagang gawain o espesyal na gawain sa huling 10 gabi ng Ramadan o sa huling 10 araw ng Ramadan ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Siya po ay nag-i'tikaf. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nag-i'tikaf sa masjid, lalong-lalo na kapag dumating na yung huling natitirang 10 araw ng Ramadan. Wal i'tikafu, at ang ibig sabihin ng i'tikaf, luzumul masjidi liyatafarragh lita'atillahi azza wa jal, wa huwa min as-sunan ats-tsabita bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. So ang i'tikaf, ito po ay ang pananatili sa masjid. Ito po ay ang pananatili sa masjid na kung saan sa taong ito maaring hindi natin magagawa dahil sa restriction na ginagawa dahil na rin sa pandemya, sa coronavirus. So maaring sa susunod na mga panahon, kapag nawala na itong pandemya, huwag nating kalimutan na mayroong sunnah o gawain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasama sa katuruan ng Islam na tinatawag na al-i'tikaf. Ang ibig sabihin, ito po ay ang pananatili sa masjid. Ang i'tikaf, ito po ay ang pananatili sa masjid na ang gawain mo upang ikaw ay maging focus lamang sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng pagsunod na ito ay gagawin mo lamang ang mga ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagsasada, pagbabasa ng Quran, pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala at iba pa. At ito po ay nabanggit sa Quran, ang i'tikaf, at ganoon din sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa i'tikaf, binanggit niya sa Quran, sabi niya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. So hindi po natin pwedeng lapitan ang ating asawa habang tayo ay nag-i'tikaf sa masjid. Habang tayo ay nananatili sa masjid, na ang ginagawa natin upang sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa i'takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf. At ang kanyang mga kasamahan ay nag-i'tikaf, at kahit nung namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patuloy na ginagawa ng mga sahaba at ng mga kasamahan niya, babae man o lalaki, ang i'tikaf sa masjid. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الأشهر الأول. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulat ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf
fi ashr al-awwal, sa unang sampu ng Ramadan, sa unang sampu ng Ramadan. Thumma i'takafa al-ashr al-awsat. At ganun din na siya ay pagkatapos nun ay nag-i'tikaf naman siya ng sampung gitna ng Ramadan. Sampung gitna ng Ramadan. Ibig sabihin, kasi ang buong Ramadan ito po ay 30 days or 29 days. Ang unang sampu ng Ramadan ay minsan nag-i'tikaf si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din na sa gitnang sampu ay nag-i'tikaf naman siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, at sinabi niya, inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-layla. Thumma a'takifu al-ashr al-awsat. Thumma utitu faqila li innaha fi ashr al-awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. So sinabi niya na tunay na ako ay nag-i'tikaf sa unang 10 araw ng Ramadan. Para saan? Para sa pag-aabang ng Laylatul Qadr. At inshallah, ang Laylatul Qadr, ito po ay tatalakayin din natin. Thumma i'takaf al-ashr al-awsat. Pagkatapos nito ay nag-i'tikaf naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gitnang 10 ng Ramadan. Pagkatapos, thumma utitu faqila li. Pagkatapos mayroong dumating sa akin, wallahu alam kung si Jibril o sino man, wallahu alam. Faqila, at sinabi sa akin, innaha fi ashril awakhir. Tunay na ang Laylatul Qadr, ito po ay darating sa huling 10 ng Ramadan. Sa huling 10 ng Ramadan. Yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW, faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Sino man ang tinanais niya o ginugusto niya, minamahal niya na mag-i'tikaf, siya po ay mag-i'tikaf. At ito yung pananatili sa masjid para mag-focus para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat ng asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf ng huling 10 na natitira sa Ramadan hanggang sa siya ay binawian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Pagkatapos ay nag-i'tikaf naman kahit namatay na, nung patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagpatuloy nila ito, at ganun din ang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagpatuloy nila ang i'tikaf na gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din sinabi niya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam. So sinabi niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay laging nag-i'tikaf sa Ramadan ng 10 araw. Siya po ay laging nag-i'tikaf si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 araw sa Ramadan. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. So, nung panahon o yung taon na daw na malapit ng bawian si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng buhay, siya po ay nag-i'tikaf na sa halip na 10 araw, ginawa niya po itong 20 days. Ginawa niya po itong 20 days sa buwan ng Ramadan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, sinabi ni Anas radhiyallahu anhu, kasamahan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadana falam ya'takif aman falamma kana al-'am alladhi falamma kana al-'am al-muqbil i'takafa 20. So sinabi niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nag-i'tikaf ng 10 nahuhuli sa Ramadan, falam ya'takif aman. So may panahon na hindi siya nag-i'tikaf, isang taon na yun hindi siya nag-i'tikaf. Nung siya na ay malapit ng bawian ng buhay, siya po ay nag-i'tikaf ng 20 o 20 na araw sa Ramadan, sa huling
20 na araw sa Ramadan. Mula kay Aisha radhiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاستأذنته عائشة فأذن لها. So itong hadith na ito, wallahu alam, ito ay tatalakay natin sa ibang araw. Tapos sinabi ni Propeta Muhammad, ang maksud, wallahu alam, wallahu la a'lam min ahadin min ulama khilafan. So wala pong nagsasabi na ang mula sa mga ulama, mula sa mga scholars natin, na sila po ay sumalungat sa katuruan ng i'tikaf na ito po ay kasama sa sunnah ni Propeta Muhammad o gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang dapat nating sundin, na mayroon tayong gantimpala sa pagsunod ng sunnah na ito ng i'tikaf. Wal maqsudu bil i'tikaf, ano ba ang hangarin, ano pa ang goal, ano po ang ating gusto sa Ramadan, ano po ang nais nating maabot sa Ramadan? Al maqsud fi al-i'tikaf, ang i'tikaf, I mean, ano ang nais nating gawin, nais nating maabot sa i'tikaf, o nais maksud nito, pinakahangarin natin, bakit tayo mag-i'tikaf? Inqita'ul insan anin nas liyatafarraga li ta'atillahi fi masjidin aw fi masajidahu talaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki Lailatul Qadr. So ito po yung pinakamaksud, pinakahangarin natin, upang putulin muna natin ang ugnayan sa mga tao, upang tayo po ay mag-concentrate, maging focus sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa masjid o sa anumang mga masjid na ang hangarin natin ay ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito. At ganun din sa pag-aabang upang maabutan natin ang Lailatul Qadr. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يجتنب ما لا يأنيه من حديث الدنيا ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. So, ang pinaka dito, ang gagawin natin sa habang ang isang nag-i'tikaf, narapat sa isang nag-i'tikaf, na siya po ay gawin niyang abala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdidikir, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, sa pamamagitan ng pagsala at ng anumang uri ng ibadah. At iwasan niya ang mga bagay o salita na wala pong kinalaman sa ibadah, lalong-lalo na yung mga usapin patungkol sa mundong ito. At wala namang problema kapag mayroong makipag-usap ka, hindi naman po ito pinagbabawal, yung kunting pakikipag-usap lamang sa iyong pamilya at sa sino man na mayroon po itong dahilan. Kung mayroon po itong dahilan na kailangan mong kumausap sa iba, wala po itong problema. Ano ang dalil natin? Dahil mayroong naiulat si Safiyya Ummul Mu'minin, Safiyya, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina ng mananampalataya. Sinabi niya, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. So nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf, fa'ataytuhu, ako po ay dumating sa kanya, azuruhu, binisita ko siya sa masjid, laylan, sa gabi na yaon, fahaddathtuhu thumma qumtu li'anqaliba. So hanggang sa kinausap ko siya ng kunti lang, at nung matapos ng pag-uusap namin, ako ay tumayo at ako ay umalis patungo sa aking tahanan. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'i, siya po ay tumayo din, si Propeta Muhammad sallallahu kasama ni Safiyya. So walang problema yung kunting pag-uusap sa pamilya o sa sino man, na at wag lang samahan ito ng walang kwentang mga salita o usapin. Yun po ang gagawin ng isang tao kapag siya ay nag-i'tikaf. Wa yahrumu 'ala al-mu'takifi al-jima'u wa muqaddimatuhu min at-taqbili wal lamsi li shahwatin liqawlihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. So ano po ang mga ipinagbabawal kapag ang isang tao ay nag-i'tikaf? Ipinagbabawal sa kanya ang pakikipagtalik o anumang introduction dito, katulad ng paghalik, ng paghawak,
na mayroon kang pagnanasa. Bakit? Sa sinabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wag po kayong makipag ugnayan, magkaroon ng mubashara, yung paglalambing na maghahantong sa kagustuhan ng ating sarili sa pagtatalik habang kayo ay nag-i'tikaf sa masjid. So ipinagbabawal po ito sa mga nag-i'tikaf. Wa amma khurujuhu min al-masjid fa in kana bi ba'dhi badanihi falabas. So kung pwede bang lumabas sa masjid habang nag-i'tikaf, kapag ilan lamang na parte ng katawan mo ang makalabas, wala pong itong problema. Dahil naiulat din sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha na nilalabas niya ang ulo niya sa masjid habang siya ay nag-i'tikaf, at ito po ay pinapaliguan ni Aisha o binabasa niya, pinapaliguan ni Aisha radhiyallahu habang siya ay mayroong buwan ng dalaw. Dahil hindi makakapasok si Aisha sa masjid at pinagbabawal sa sino mang may buwan ng dalaw ang pumasok sa masjid. So nilalabas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulo niya at ito ay pinapaliguan ni Aisha radhiyallahu anha. At sa ibang riwaya, kanat turajjilu ra'sa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sa. So sa ibang narration naman, so sinusuklayan ni Aisha radhiyallahu anha ang buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha'Allah, tabarakallah. So sinusuklayan niya habang siya ay mayroong buwan ng dalaw at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf sa masjid. So nilalabas niya lang ang kanyang ilang parte ng katawan, lalo na yung ulo niya, at siya habang siya ay nasa bahay niya, dahil ang bahay ni Aisha radhiyallahu anha ay katabi lamang ng masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inilabas niya at ito po ay sinusuklayan at pinapaliguan ni Aisha radhiyallahu anha. Wa in kana khurujuhu bi jami'i badanihi fa huwa thalathatu aqsam. So ngayon, pwede bang lumabas ang buong katawan natin? Ibig sabihin kasi ang i'tikaf ito pa ay pananatili sa masjid ng buong katawan. Sinabi natin wala namang problema kung ilabas lang ang ilang parte ng ating katawan, katulad ng ulo, ganyan, katulad ng ginawa ni Aisha at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano kapag ang katawan natin mismo ang lalabas sa masjid? Diba? Lalabas tayo sa masjid. So ito po ay nahati sa tatlong hati, mga kapatid, na tatlong uri. Una-una, al-khuruju li amrin la budda minhu, tab'an aw shar'an, كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا. So sinabi ni Sheikh dito na ito po ay nahati sa tatlo. Una-una, kapag lumabas tayo sa masjid, lalabas tayo ng masjid dahil sa kadahilanan, ito man ay nature na kadahilanan o ito ay kasama sa batas ng Islam na kadahilanan, katulad ng ikaw ay iihi at walang CR na nandun sa loob mismo ng masjid, at ikaw naman ay dudumi, o kaya ikaw ay magwuwudu, walang wuduan sa loob ng masjid, o kaya ikaw ay maligo dahil mayroon kang janaba, at o kaya ikaw ay kakain, o ikaw ay iinom, at hindi po ito magagawa sa loob ng masjid kasi wala doon, kailangan mong lumabas para sa iyong pangangailangan, wala pong problema na lumabas sa masjid. At ikaw pa rin ay nasa i'tikaf. Ikaw pa rin ay matatawag na i'tikaf, mu'takif. Nag-i'tikaf ka pa rin. Pero kung kaya itong gawin sa masjid, na sa loob ng masjid, sa basement ng masjid ay mayroon pong CR, mayroon pong pagkain, mayroong paliguan o anuman, at mayroong pagkain naghahatid sa iyo sa masjid, katulad ng asawa, anak mo, pwedeng kumain sa loob ng masjid, mas mainam po yun at hindi ka pwedeng lumabas para hindi po masira ang iyong i'tikaf. Katulad, halimbawa ngayon, mashallah, mayroon namang mga palikuran na sa loob ng masjid.
sa basement ng masjid o ano man, pwede maligo, o kay mayroong magdadala sa ng pagkain. So sa sitwasyon na ito, kapag mayroong magdala at mayroong ng pagkain o inumin mo at ikaw ay kaya mong gawin yung nature o tawag ng kalikasan sa loob mismo ng masjid dahil mayroong mga palikuran doon, hindi ka pwedeng lumabas. So hindi sa sitwasyon na ito ay hindi ka pwedeng lumabas. Ang kasunod, al-khuruju li amri ta'atin la budda alayhi ka'ibadah. Ka'iyadatil marid wa syuhudi janazatin wa nahwi dhalik fala yaf'alhu illa an yashtarita dhalika fi ibtida'i i'tikafihi mithlu an yakun indahu marid yuhibbu an ya'udahu aw yakhsha min mautihi fayashtarit fi ibtida'i i'tikafihi khurujahu lidhalika fala ba'sa bihi. So ito naman ay ang kasunod ay yung lalabas ka sa gawaing pagsunod. Uri din ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero ito ay gagawin mo sa labas ng masjid. Katulad na lamang ang pagbisita sa may sakit. Ang pagbisita sa may sakit, ito po ay pagsunod at ibada, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. O kay ikaw ay sasama sa pakikipaglibing kung may mamatay, kung may namatay, sasama ka sa pakikipaglibing. So ito po ay at ano pa mang mga gawain, ito po ay hindi niya pwedeng gawin. Hindi siya pwedeng lumabas sa masjid na ganito ang kanyang rason. Maliban na lamang kapag bago siya mag-i'tikaf, sa unang i'tikaf niya pa lamang, nagkondisyon na siya. Ano sinabi niya? Sabi niya, kapag mayroong dahil mayroon kang sakit na binibisita lagi, kung sino man kaibigan mo may sakit o sino man, ay mo, kahit mag-i'tikaf ako, inshallah, bibisita pa rin ako. So, naglagay ka ng kondisyon. O kaya kapag mayroong namatay, sabi mo, inshallah, sasama ako sa janaza. Kasi sayang yung gantimpala. So, sa panahon na ito po ay pinapayagan at hindi po masira ang i'tikaf. Hindi po masira ang i'tikaf. Wala pong problema sa kondisyon na sa unang pag-i'tikaf niya pa lang ay nagkondisyon na siya. Na kapag may ganong sitwasyon ay lalabas ako ng masjid. Ang pangatlo, al-khuruju li amrin yunafi i'tikaf. So ang paglabas mo na ito po ay lalabag sa hangarin ng i'tikaf. Katulad na lamang ng ikaw ay lalabas dahil mag-business, bumili, magbinta, o kaya'y makipagtalik sa asawa, o anuman. So ito po ay hindi pwede sa nag-i'tikaf. Fala yaf'alhu la bi syartin wala bi ghairi syart. So hindi niya po ito gagawin kahit pa nagkondisyon siya o wala siyang kondisyon. Halimbawa, sinabi niya sa unang pag-i'tikaf niya, sabi niya, mga ilang araw, after 2 days, ako po ay magbi-business. So, kinondisyon niya sa kanyang sarili, ganun. So, hindi po ito pwede. May kondisyon man o wala, hindi po ito pwede. Kapag ito ay sasalungat sa hangarin ng kung bakit na nag-i'tikaf, kung bakit ikaw ay nag-i'tikaf. Dahil ito po ay labas na sa hangarin ng i'tikaf. Ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito po ay isa sa mga gawain o khasais o kabutihan na mayroon po dito sa buwan ng Ramadan. Sa huling 10 ng Ramadan, dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf sa huling 10 gabi at araw ng Ramadan. So yun po ang topic natin patungkol sa i'tikaf. At inshallah naman, kapag bibigyan pa tayo ng Allah ng lakas, ay itatopic naman natin o pag-aralan natin ang kasunod, ang Laylatul Qadr. Ang Laylatul Qadr at pagsisikap natin na anong gagawin natin sa huling 10 gabi at anong kabutihan ng huling 10 gabi at araw ng Ramadan. So naway bigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ng kabutihan dito sa mundo at kabilang buhay, at naway gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng huling hantungan natin ay ang paraiso niya, at patawarin niya tayo at ang ating mga magulang at lahat ng kamusliman, ya arhamar rahimin.
na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahabagin sa lahat. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.